Blessed Sunday everyone! Welcome sa ating online worship service. Muli sa araw na ito, may gagawin ng Diyos sa atin. May mga babaguhin, may mga pagagalingin, may mga palalayain, may mga maliligtas, at may mga pagpapalain. Our series for this month of November is well planned. Sa totoo lang, lahat ng tao gusto magtagumpay sa buhay. Pero maraming tao, madalas ay hindi nagpaplano para magtagumpay sa buhay. At mayroon din naman talagang walang plano na magtagumpay. This month of November, we will learn what things matter most at ano ang kailangan upang magtagumpay. Join me in our topic, how to set up meaningful goals in life. And I want you to open your Bible from the book of Proverbs, chapter 16, verses 1 to 4. To human belongs the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. All a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. The Lord works out everything to its proper end, even the wicked for a day of disaster. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makapaghuhusga kung ano talaga ang ating motibo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Ang lahat ng nilikha ng Panginoon na mayroong layunin, kahit na nga ang masasama, itinalaga sila sa kapahamakan. How to set up a meaningful goal in life. Number 1, you need to have a clarifying purpose. You need to have a clarifying purpose. Mula sa talata na ating binasa, nakita natin na ang Panginoon pala ang nagpapasya kung magaganap o hindi ang ating mga plano o mga pangarap. Kung ganon, dapat ang ating mga plano at mga pangarap pala sa buhay ay yung gusto ng Lord para makatiyak tayo na mangyayari ang ating mga plano at pangarap. Ang tanong, paano ka makakatiyak na ang plano mo para sa future mo ay yun ang gusto ng Lord? O paano ka makakatiyak na yung plano mo sa family mo, sa marriage mo, o sa career mo, or sa business mo, or sa finances mo, or sa pag-aaral mo, o sa course mo, o maging sa ministry mo, ay gusto rin ng Lord. Dapat maliwanag sa iyo ang purpose mo. You need to have a clarifying purpose para maging tama ang mga plano at pangarap mo sa buhay. Clarifying purpose. Ano ba ang purpose mo? Dapat alam mo kung bakit ka nabubuhay sa mundo. Dapat alam mo kung bakit ka nilikha ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos para luwalhatiin siya. We all live to glorify God. At kung alam natin ito, tiyak ang ating mga pangarap at mga plano sa buhay ay yung siyang gusto din ng Diyos sa atin. At pangyayarihin niya ito. Sabi nga sa talata na ating binasa, nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito. Ang tanong ko, kamusta ang mga plano at mga pangarap mo sa buhay? Pangarap din ba ng Lord para sa iyo? Pangalawa,
how to set up a meaningful goals in life. You need to have a clarifying objectives. Kanina, sabi, you need to have a clarifying purpose. At ngayon naman, ay kinakailangan you need to have a clarifying objectives. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito. Ano ba ang ibig sabihin ng objective? Objective means not influenced by a personal feelings or opinions in considering and representing facts. Ibig sabihin, pag maliwanag sa iyo ang basihan ng iyong mga pangarap at mga plano sa buhay, tiyak magtatagumpay ka kasi kalooban ng Diyos. Hindi mo ito isusuko, kundi ipaglalaban mo ito, pagsusumikapan mo hanggang magtagumpay ka. Yun ang ibig sabihin ng clarifying objectives. Ang iyong basihan ng mga pangarap at mga plano ay hindi base sa iyong damdamin, hindi base sa sinasabi ng tao, hindi nakabase dahil sa gusto mo lang, kundi maliwanag sa iyo na ang basihan ng iyong mga pangarap at mga plano ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, how to set up a meaningful goals in life. Pangatlo, you need a clarifying plan. Ano ba ang ibig sabihin ng plan? A plan is a simple roadmap for getting you to your desired destination in life. Ibig sabihin, ang pagpaplano, ito ay iyong roadmap, mapa. Dadalhin ka nito sa gusto mong puntahan. Ito ang ibig sabihin ng clarifying plan. Alam niyo, si King Solomon ay nagpakita siya ng karunungan sa kanyang pagiging hari. Because he had a clear objective. Ano ba ang objective niya? Ang objective niya ay building a magnificent temple for the worship of God. Sabi sa 1 King chapter 5 verse 5, sabi ni King Solomon, "Behold, I intend to build a house for the name of the Lord my God." I want you to notice that Solomon had a clear objective in mind. At alam niya na hindi niya magagawa ito na mag-isa. Hindi niya kayang gumawa ng isang malaking templo para doon ang Diyos ay sambahin. Maliwanag ito sa kanya. At alam niyo, hindi rin niya in-over-spiritualize ang kanyang pangarap. Hindi niya sinabi na, if the Lord wants this temple built, it will happen in His way and time. Hindi niya ito in-over-spiritualize. Hindi niya ito sinabi. Na kung gusto ng Panginoon na magawa ang templong ito, mangyayari ito sa kanyang kaparaanan at kapanahonan. Alam niyo, pinag-aralang mabuti ni Solomon kung paano niya ipatatayo ang templo ng Panginoon. Pinagplanuhan niya ito maigi. Alam niyo, ang una niyang ginawa, he gathered the necessary resources. Inipon niya ang lahat ng kakailanganin sa pagpapagawa ng templo. Una niyang ginawa, sabi nga,
Tinipon niya ang mga tao at sinabi niya yung kanyang balak at ang kanyang plano. Pagkatapos, nagpunta siya kay King Hiram na hari ng Tero at mula doon ay bumili siya ng mga puno ng cedro na gagamitin sa paggawa ng templo. Sabi, leaders were to cut cedar from Lebanon. Bumili siya ng lahat ng mga kailangan upang magawa ang templo. Pangalawa, he arranged the people. He arranged the people. Alam niyo po ang ginawa ni Solomon? Sa 2 Chronicles chapter 2, verse 2. Ang ginawa ni Solomon, he assigned 70,000 men to carry loads. Nag-assign siya ng 70,000 men na tagahapot. At nag-assign din siya ng 800,000 men to quarry stones in the mountains. 800,000 men na tagatibag ng bato. At nag-assign din siya ng 3,600 to supervise them ng mga tagapamahala. 3,600. At pangatlo, he designed the facilities. Sa 2 Chronicles chapter 3, verse 3, ipinakita doon kung paano specific na sinasabi kung ano ang gusto niyang mangyari sa templo. May sinasabi nga doon na gusto niya na maging haba at luwang ng templo. Sabi ay 20 meters ang haba at 9 meters ang luwang. At hindi lang yun. Bawat ginawa doon at bawat bahagi doon ay nakalagay na maliwanag yung disenyo na gusto ni King Solomon. Hindi lang yun. Pang-apat, he set a time to begin his project. Mababasa din natin yun sa 2 Chronicles chapter 3, verse 2. He set a time to begin his project. Sabi, noong ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng kanyang paghahari, pinasimulan ni King Solomon ang pagpapatayo ng templo. Hindi lang time ng pagsisimula, kung hindi nakaplano din kung kailan ito matatapos. He completed the project. Sa 2 Chronicles chapter 5, verse 1, ang sabi doon, he completed the project. Natapos ang pinagagawang templo ni King Solomon. When all the work Solomon had done for the temple of the Lord was finished. Si Solomon, maliwanag sa kanya at nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagpaplano. Sabi niya, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts leads to poverty. Proverbs chapter 21, verse 5. Ang mabuting pagbabala ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. How to set up a meaningful goals for your life. Una, you need
a clarifying purpose. Dapat alam mo ang dahilan kung bakit ka nabubuhay at nag-i-exist sa mundong ito. Dapat maliwanag sa iyo ang dahilan to glorify God. At kung ang layunin mo ay maluwalhati ang Diyos sa iyong mga plano at pangarap sa buhay, tiyak pangyayarihin niya ang lahat ng iyong mga plano at mga pangarap. Maaabot mo ang iyong pangarap. Pangalawa, how to set up a meaningful goals for your life? You need a clarifying objective. Dapat maliwanag sa iyo ang basihan ng iyong mga pangarap. Hindi dahil sa gusto mo lang, o dahil sa emotion mo lang, o dahil sinabi sa iyo ng ibang tao. Dapat maliwanag na alam mo ang kalooban ng Diyos, na maliwanag sa iyo na ang iyong mga pangarap ay magbibigay ng luwalhati sa Panginoon. Pangatlo, you need a clarifying plan. Dapat ay maliwanag o may maliwanag kang plano kung paano mo aabutin ang iyong mga pangarap. Dapat may maliwanag kang plano. Alam niyo, sabi nga, wise people know what Jesus wants for them and have plans to achieve them. And wise people know their God-given destination and have plans to arrive there. Totoo, ang mga taong matalino na nagpaplano ay alam nila kung ano ang gusto ng Panginoon na kanilang marating, na kanilang maranasan sa buhay. At totoong matalino ang tao na mayroong maliwanag na plano dahil nauunawaan niya kung ano ang gusto ng Diyos na kanyang puntahan at marating. Remember, God has a purpose for every person, and discovering this and fulfilling it is the essence of life. Kamusta ang mga plano at pangarap mo sa buhay? Yan din ba ang gusto ng Diyos para sa iyo? Kung alam mong hindi, tigilan mo na, bitawan mo na. At kung alam mo naman na yan ang plano at kalooban ng Diyos para sa iyo, huwag kang bibitiw sa iyong pangarap. Sikapin mong abutin, planuhin mo para iyong maabot. Ipaglaban mo at huwag mo isuko. Nais ko sa oras na ito na tayo ay manalangin. Alam ko ang Diyos ay nangusap sa iyo sa umagang ito. Alam ko na sinabi sa iyo ng Panginoon kung ang plano mo ay siyang plano niya para sa iyo o kung ang plano mo ay hindi niya plano para sa iyo. So umagang ito, lumapit tayo sa Panginoon at hilingin natin na makita nating maliwanag kung ano ba ang kanyang plano para sa ating mga buhay. Tayo'y manalangin. Hallelujah. Ama, sa oras na ito, lumalapit po kami sa inyo. Nais namin na hingin ang inyo pong patnubay sa amin pong mga dapat na gawin na pagpaplano para kami po ay magtagumpay. Minsan nagkakaroon po kami, Panginoon, ng confusion kung ano po yung dapat namin gawin
kung ano po yung dapat namin pangarapin, kung ano po yung dapat namin napagplanuhan sa aming buhay. Minsan, hindi po namin alam, Panginoon, ang aming gagawin. Nalilito po kami. Dahil po sa dami ng aming mga naiisip at ibang mga naririnig sa mga tao, Panginoon, na aming nakakausap at nagbibigay po, Panginoon, sa amin ng advice. Ngunit ngayong umaga ay tiniyak niyo po sa amin, Panginoon, ang dapat na maging basihan ng aming po mga pagpaplano ay yung po makapagbibigay sa inyo ng kaluwalhatian. Ama, tulungan niyo po kami ng aming mga plano ay magbigay sa inyo ng kaluwalhatian. Yung plano po namin, Panginoon, para sa aming pamilya, para po sa aming marriage, para po sa aming mga anak, lagi sa aming career, Lord, o sa business na gusto namin pasukan. Everything, Lord, na kinakailangan po namin, Panginoon, na pagplanuhan upang maranasan namin yung pagtatagumpay na siyang nais mo din sa amin. Lord, we ask for your guidance. Patnubayan niyo po kami ng iyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami na kayo po ay konsultahin bago kami magplano. At bigyan niyo po kami ng maliwanag, Panginoon, na mga basihan mula sa iyong salita sa mga dapat po namin, Panginoon, na takbuhin sa buhay na ito. Hinihingi po namin ng iyong guidance. Hinihingi po namin, Panginoon, na patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu. At gayon din po, Ama, sa oras na ito, kung mayroon man sa amin, Panginoon, sa oras na ito na mayroong mga plano at ginagawa na sa buhay, na hindi po, Panginoon, na makapagbibigay sa iyo ng kaluwalhatian. Lord, I pray in Jesus' mighty name, Father God, tulungan mo po siya na bitawan ang kanyang pangarap na ito at palitan niya, Panginoon, ng pangarap na makapagbibigay po sa inyo ng kaluwalhatian. Bigyan mo siya, Panginoon, ng assurance na sa kanyang pagsunod sa iyo, tiyak na siya ay magtatagumpay. Higit pa sa kanyang pinapangarap at iniisip na ma-attain, Panginoon, sa buhay, ay ibibigay mo sa kanya kung bibitawan niya, Panginoon, ang mga pangarap na ito, ang mga paraan na ito, na kanyang ginagawa na hindi po ayon sa inyong kalooban. Kung ikaw ito, kapatid, na kinakausap ng Panginoon, sa oras na ito, bitawan mo ang iyong mga pangarap na hindi nakalulugod sa Panginoon. At ihingi mo ng tawad ito sa Diyos. At tinitiyak ko sa iyo ayon sa salita ng Panginoon, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay nagtatamo ng pagpapala. Huwag kang matakot na bitawan ang iyong maling pangarap. In Jesus' name, dinideklara ko ang iyong kalayaan mula sa mga maling gawa, mga maling mga pagpaplano, at sa oras na ito ay aking dinadalangin at dinideklara na ang iyong puso at ang iyong isip ay pagpalain ng Panginoon at ito'y mabuksan at makita mo ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Purihin po kayo.
At kung ikaw naman ang sinasabi ng Panginoon sa oras na ito na nakita mo na maraming panahon sa buhay mo na nasayang, maraming mga araw at oras at lakas ang nasayang sa iyo dahil sa maling paraan ng pag-abot sa iyong pangarap, sa pangalan ni Jesus, lumaya ka. At huwag mong panghinayangan ang mga panahon at oras na ginamit mo sa maling kaparaanan ng pag-abot sa iyong pangarap. Hihingi mo ng tawad sa Panginoon. Ang mga maling nagawa mo na nakasakit ka, nakatapa ka ng mga tao para lang abutin ang pangarap mo. Na kahit na ang mga tao ito na nasaktan mo ay iyong binaliwala ang kanilang mga damdamin at kalagayan. Ask God for forgiveness. At sa oras na ito, lumaya ka sa maling kaparaanan ng pag-abot sa iyong pangarap. Lakaran mo ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Hindi pa huli ang lahat upang itama mo ang iyong pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay puno ng kahabagan. Nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Amen. Amen. At sa oras na ito, kung sa unang pagkakataon na ikaw ay aming nakasama sa gawain na ito at nais mo na ang kalooban ng Panginoon ay iyong makita, na nais mo na ikaw ay magtagumpay, ang kailangan mong gawin ay tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas upang maunawaan mo ang kanyang kalooban, upang magkaroon ka ng isang bagong buhay mula sa kanya. Sumabay ka sa prayer of acceptance ng pagtanggap sa ating Panginoon. Panginoong Yesus, kinikilala ko po ang aking pagiging makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan na gawa. At sa oras po na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Inaanyayahan kitang pagharian mo ang aking buhay. At mula ngayon, sa oras na ito, ikaw na po ang masunod sa aking buhay. Ikaw na po ang tunay na maging Panginoon ng aking buhay. Amen and amen. Kung idinalangin mo ang panalangin na ito, tinitiyak ko sa iyo, papatnubayan ka ng Panginoon upang ikaw ay magtagumpay sa iyong mga plano sa iyong buhay, sapagkat siya ang naghahagi na sa iyo at mauunawaan mo ang kanyang kalooban para sa iyo. Binabati kita at maging ang buong kalangitan ngayon ay nagaganap, sapagkat mayroong isang kaluluwa na nagbalik loob sa Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon. At sa oras na ito, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face on you
and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Pagpalain po tayo ng Panginoon.